Purihin ng Diyos, magandang umaga po sa ating lahat. Sa Diyos ang lahat ng papuri, ang lahat ng parangal at pagsamba. Papasalamat ako sa Diyos dahil sa kabila ng mga nangyayari sa paligid natin, ay meron tayo palaging pagkakataon na makalapit sa Diyos sa mga ganitong klase ng pamamaraan. Kaya purihin ang Panginoon. Hallelujah! Mga kapatid, sa dumaraang pagsubok ngayon sa ating mundo, ang pinaka nakakalungkot isipin ay kapag natapos ito na hindi natin nakuha yung mensahe ng Diyos sa atin. Bata pa lang ako ay lagi ko nang sinasabi yan, na kapag dumaan ang pagsubok at hindi tayo natuto dun sa pagsubok na yon, hindi natin nakuha yung mensahe ng Diyos dun sa pagsubok natin pinagdaanan, hindi yung nagtagumpay ka sa pagsubok Ang mahalaga, natuto ba tayo sa katwiran ng Diyos nung dumaan tayo sa pagsubok? Kaya kahit matapos yung lockdown, matapos yung coronavirus, pero ang tao patuloy nalalakad sa kanyang sarili. Mga kapatid, ang totoo, hindi pa rin talaga natapos yung suliranin natin. Ngayon, ang napakahalaga ay makuha natin yung mensahe ng Panginoon sa kabila ng mga nangyayari sa paligid natin. Awitin natin itong awit na ito. Speak the word, Lord. Speak the word. Magsalita kayo sa amin. Pwede ba habang nasa bahay kayo, mga kapatid? Yun yung maging nasa ng ating puso. Panginoon, speak to me. Pagising nyo sa umaga, mag-spend kayo ng oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos bago kayo matulog sa gabi. Na mag-spend tayo ng oras para sa salita ng Diyos. Kapag ka sa buong araw, ay magbigay rin tayo ng malaking panahon para alamin ang salita ng Diyos. Speak the word. Hallelujah. Purihin nga muna natin ang Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We bless your holy name. Jesus, Son of the living God, the way, the truth, and the life. Hallelujah. The bread of life. Hallelujah. Salamat po. The light. The resurrection from the dead. Jesus. Yeshua. Our Savior. Speak to us, Lord. Speak to us. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Ayan yung dumalo yung presensya ng Diyos. Hallelujah, sa inyong kinalalagyan. Speak the word, speak the word, speak the word. The eternal, infallible word. Speak the truth to me. Let it set me free. Speak the word, speak the word, speak the word. The eternal, divine, holy word. Let it calm my soul, shape and make me whole. Speak the word. Anong gagawin natin sa salita ng Diyos? I will make it my delight, living by its light. By faith I know will rise, and this word so rich and wise. Speak the word. Isa pa po sabihin natin. Speak the word, speak the word, speak the word. The eternal and
the truth to me. Let it set me free. Speak the word, speak the word, speak the word. The divine, holy word. Let it calm my soul, shape and make me whole. Speak the word. Sabihin natin, I will hide it in my heart. Cherish every part. Let it heal, renew. Amen. Cleanse me through and through. I will make it my delight, living by its light. My faith I know will rise, and this word so rich and wise. Speak the word. Hallelujah. Speak the word. Pangusap kayo sa aming Panginoon. Kung meron man kami kailangan sa mga huling araw na ito, ay ang iyong mga salita, Panginoon, sa pagliliwanag at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hallelujah. Sa panahon ng lockdown, Panginoon, mangusap kayo sa inyong mga anak. Hindi lamang sa devotion na ito, sa buong maghapon. Speak the word. Speak the word. Speak the word. Salamat po. Man doesn't not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ninyo. Salamat po sa panahon ng mga ganitong pangyayari sa aming panahon. Hayaan niyo, Panginoon, na matuto kami sa inyong mga katwiran. Hindi basta lumagpas sa mga ganitong sitwasyon na wala kaming natutunan. Bagkus merong nangyari sa aming pagbabago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong mga salita. Salamat po, pagpalain niyo kami sa umagang ito by the blood of Jesus. Jesus. To Jesus alone be the glory. Pangusap po kayo sa amin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Santong Espiritu. Lahat po'y magsabi ng Amen. Praise God. Magandang araw sa ating lahat. Muli, binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang biyaya at kapayapaan ng Diyos ay sumagana sa inyo saan man sa lugar ng mundo. Purihin ang Panginoon. Door of Faith Kuwait, Door of Faith Taiwan, maging yung mga kapatid natin sa Amerika ngayon ay nanonood din. Purihin ang Panginoon. Pastor Sam, gandang umaga. Mr. Iris, Mr. Chat, purihin ang Panginoon. Sige po, tuloy po natin yung ating pinag-aaralan sa Romans chapter 1 verse 7 ulit tayo. Purihin ang Panginoon. Talagang napakadetalye ng ating pag-aaral. Hindi man ganun kadetalye, pero sinisikap natin na mapag-aralan yung bawat salita, verse by verse, sa Book of Romans. At kung hindi na natin ito matapos, kasi darating na ang Panginoon, at least, yun na yung pinaka-inihintay talaga natin, yung tayo'y sumapanginoon na magpakailan-kailan pa man. May mahal kami sa buhay kahapon na pumanaw na. Pero sabi ko nga doon sa mga kamag-anak ko, ay isang araw, malapit na yung pagbaba ng Diyos dyan sa alapaap at babangon ng bukuli sa mga patay ang mga sumampalataya sa Panginoon. Kaya hindi magtatagal, makikita din natin sila, yung mga namatay nating mahal sa buhay na sumunod sa Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ninyong nasa Roma, mga iniibig ng Diyos at tinawag na mga banal. Sabi ko kahapon, itong Roma ay papalitan natin sa ating panahon ngayon. Sa lahat ninyong mga nasa iglesia sa
Saan po? Sa Taiwan, sa Pilipinas, sa Amerika, mga iniibig ng Diyos at tinawag na mga banal. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Jesucristo. Kahapon ay pinag-usapan natin yung mga iniibig ng Diyos. The greatest position. Alam niyo, dalawang napansin ko sa talatang ito, na-obtain natin at tinanggap natin sa Panginoon. Pakinggan po natin to. The greatest position and the greatest transition. Yun yung binibigay ng Panginoon sa puso ko kahapon. No? Napabilang tayo sa mga iniibig ng Diyos. Hindi na tayo kabilang dun sa mga kaaway ng Diyos. Nasabi ko nga kahapon, pag kaaway mo yung kapitbahay mo, halos di ka na nga makatulog eh. Pag naging kaaway mo pa ang gobyerno, mas lalong hindi ka makakatulog. Paano kung kaaway mo ang Diyos? Nakakangatal yun. Pero nakakalungkot isipin, ang mundo natutuwa pa sa kanilang kalagayan dahil nga sa kawalan ng malay sa katotohanan. Pero kung malalaman lang nila na ang tao pala, ang sangkatauhan ay nasa ilalim ng galit ng Diyos. At kapag pinag-usapan natin yung galit ng Diyos. The gospel will not be complete, mga kapatid, kung puro love of God lang ang pag-uusapan natin. Ang kumpletong ebanghelyo na nagtuturo ng ebanghelyo ng Diyos, kailangan tinuturo na ang Diyos ay marunong magalit. Sapagkat ang Diyos natin ay makatarungan. The greatest position na meron tayo ngayon, hindi yung manager ka ng isang kumpanya, hindi yung sikat ka at kilala ka sa inyong lipunan. The greatest position na meron tayo sa buhay na ito, mga kapatid, ay yung mapasama tayo sa mga iniibig ng Diyos. Yung mapabilang tayo sa mga minamahal at iniibig ng ating Diyos. Now, let's talk about the greatest transition. Yung pinakamagandang pagpapalit na nangyari sa buhay natin. Ano po yun? Nung nag-high school ka, papunta ng college? Nung single ka, tapos nag-asawa ka na? Kasi pag sinabing transition ay paglipat, pagpapalit. So, ano yung dakilang bagay na masasabi natin na pagpapalit na nangyari sa buhay mo? Nung ikaw ba ay nagkolehiyo tapos nagkaroon ka ng trabaho? Galing sa pag-aaral tapos nagkaroon ka ng sarili mong trabaho? O kaya naman, marami nagsasabi na ang pinakamagandang transition na pwede mangyari, yung naging mahirap ka tapos yumaman ka. Sabi naman ng iba, Pastor, ako ang pinakamagandang transition nangyari sa buhay ko nung umalis ako sa lugar namin. Tapos nag-ibang bayan ako o nagpunta ako sa ibang bansa. Para naman sa iba, sabihin natin janitor sila dati. Tapos sila na yung boss ngayon ng kumpanya. Mga kapatid, that is not the greatest transition na nangyari sa buhay mo. The greatest transition na nangyari sa buhay mo ay yung tawagin ka ng Diyos na banal o saint. Dahil alam niyo ba, ang tingin sa atin ng Diyos, tayong lahat ay makasalanan. Sa isang tagpo ay bigla tayong tatawagin ng Diyos na banal o saint. Kapatid, we are all guilty of sin. Ako at ikaw ay napatunayang makasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya ang tawag sa atin ay mga kriminal, mga makasalanan at nararapat sa hatol ng Diyos. Pero dahil sa mayamang biyaya at pag-ibig ng Panginoon, we've experienced the greatest transition in our life. From being a sinner, now I am a saint. Akala natin, tayo mga Pilipino, di ba, ang santo sa atin, yung mga nilalagay na ribulto sa harap ng mga simbahan ng Katoliko. Yan ang santo sa atin, si Saint Peter, si Saint Paul, si Saint Benedict, mga ganon. Pero mga kapatid, ang mga santo, sino yung mga tinatawag na santo? 1 Corinthians chapter 1 verse 1, yung mga tumatawag sa pangalan ng Panginoong Yesus at nagpasyang sumunod sa Kanya. Sila yung mga saints na tinatawag. At yung pagiging banal natin sa harapan ng Panginoon, hindi natin nakuha sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap. Nakuha natin yung pagiging banal na posisyon. Yung transition na ito nakuha natin hindi sa pamamagitan ng ating sariling lakas o ng anumang mabuting gawa. Natamo natin itong transition na ito tanging sa biyaya ng Panginoon. Bakit po? Tayo yung makasalanan. Si Kristo yung katwiran ng Diyos at banal. Pero ano nangyari?
He became sin who knew no sin. Siya yung naging kasalanan na walang pagkakasala upang tayo na makasalanan ay maging katwiran ng Diyos. Ipatotoo natin yun. Ang lagi na lang natin patotoo. Alam mo ba, dati akong ganito lang posisyon ko sa opisina. Tinaas ako ng Panginoon. Dati, nasa Pilipinas kami, hirap na hirap. Ngayon, resident na kami dito sa abroad. Maganda na ang buhay namin. Yun na lang lagi natin pinagmamalaki. Yung transition na, alam mo ba, dati hirap na hirap ako nung high school kami. Pero nag-working student ako, nakapag-college ako. Salamat sa Diyos sa mga patotoo na yan. Pero pwede ba nating mas higit na ipatotoo na alam mo ba, pag nakita mo yung kaibigan mo, yung kaklase mo ng high school, alam mo ba, dati akong makasalanan, ngayon ay banal na ako sa harapan ng Panginoon. At yun na yung pinakamagandang nangyaring pagpapalit sa buhay ko. Na dati akong itinuturing makasalanan ng Diyos, ngunit ngayon ay tinatawag ng banal, saint. Purihin ng Panginoon. Binabati ko kayo, mga saint ng Panginoon, mga tinatawag ng banal. At pag sinabing banal, galing po ito sa salitang hagios, na ang ibig sabihin ay innocent. Ang galing ano? Isipin nyo, dati guilty tayo sa kasalanan. Hindi tayo inosente. Alam natin at alam ng Diyos at alam mo na nagkasala ka sa Kanya. Pero purihin ng Diyos dahil sa Kanyang dakilang pag-ibig, bigla tayong naging inosente sa mga bagay na pagkakasala natin. Physically, we are pure. Morally, we are blameless. Religious, ceremonially consecrated. Kapag ka pinag-usapan sa katawan, mga kapatid, pure, malinis na. Pag pinag-usapan yung moralidad, walang makitang spot ng pagkakamali. Sapagkat inalis na lahat ng Panginoon ang ating mga pagkakasala. Isipin nyo, kung ililista natin siguro yung ating mga pagkakasala, mga kapatid, hindi magkakasya siguro sa 1,000 container ng, yung container truck, yung nilalagay sa truck, yung container na ginagamit ng Jesapier. Kung ilalagay lahat ng ating mga pagkakasala, baka hindi magkasya sa 100 klaseng ganun kung ililista yung ating mga pagkakamali. Pero purihin ng Panginoon, because of the blood of Jesus Christ, we are now blameless. Pag sinabing blameless, spotless, walang makitang anumang bahid ng pagkakasala. Dahil hinugasan na sa pamamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya purihin ang Panginoon. Dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon, ay naranasan natin yung greatest, nailagay tayo sa greatest position, mga kapatid, which is to be beloved of God, and we've experienced the greatest transition from being a sinner. Now, we are saints in the sight of God. Kaya purihin ang Panginoon, tawagin mo yung sarili mo, santo pala ako, pero tayo yung mga santong hindi nararapat sambahin. Kasi mali yung ginawa ng ibang relihiyon Yung mga santo, sinasamba nila. Kasama na sa mga nilalapitan nila para manalangin. Saint Peter, tulungan niyo po ako. At tayo yung mga santo na hindi dapat lapitan. Tayo yung mga santo na patuloy pa rin nagtitiwala at lumalapit at naniniwala sa kung ano lang yung magagawa ng Diyos sa atin. Mga kapatid, purihin ng Panginoon, nararapat tayo sa galit ng Diyos. Pero niloob ng Panginoon na maging kabahagi tayo ng Kanyang katawan. Na kung paanong nais ng Ama na kumilos dito sa lupa sa pamamagitan ng Kanyang anak, ay kabahagi tayo sa pagkilos na yon dahil kabahagi tayo sa katawan ni Kristo. Hindi lang tayo tinawag na maging banal, binigyan pa tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sipin niyo po yun, napakahirap mangyari nun. Kung nagkasala yung anak ng kapitbahay niyo sa inyo at napatay yung anak mo, kaya mo bang gawing anak yung pumatay sa anak mo? Sipin niyo, tayo ang naging dahilan kung bakit namatay ang Panginoong Jesucristo. Pero binigyan pa tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Mga hindi tayo karapat-dapat sa awa ng Panginoon, pero tumanggap tayo ng awa. 1 Peter chapter 2 verse 10. Nang nakaraang panahon na hindi bayan, tatapat ngayon ay bayan na ng Diyos.
Hindi tayo kabilang sa pagiging bayan ng Diyos, ngunit ngayon ay naging bayan na tayo ng Panginoon. Ito matindi. Hindi nagsipagkamit ng awa. We don't deserve the mercy of God. What we deserve is the revenge of God. Karapat-dapat tayo sa ganti ng Panginoon. Pero dahil sa ang nanaig sa Panginoon ay yung kanyang pag-ibig, mga kapatid, hindi tayo tumanggap ng kanyang hatol. Bagkus ang tinanggap natin ay kahabagang nagmumula sa kanya. Mga itinuturin tayong walang pag-asa eh. Minsan akala mo pagka ikaw ay merong pera sa bangko, kapag meron kang mga lupaing minana sa iyong mga kamag-anak, kapag meron kang established na negosyo, akala mo ay punong-puno ka ng pag-asa. Sabi ng salita ng Diyos, na kayo ng panahong yaon, nung hiwalay pa tayo kay Kristo, nung hiwalay pa tayo kay Kristo, kahit maunlad na negosyante ka pa, kahit mataas ang posisyon mo sa trabaho, kahit nakapagtapos ka ng pag-aaral, kahit ano pa ang kalalagayan mo sa buhay, at mga taga-ibang lupa, kapag hiwalay ka kay Kristo, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Kaya purihin ang Panginoon, pero dahil sa pananampalataya kay Kristo Jesus, ngayon ay punong-puno na po tayo ng pag-asa. Hallelujah! Alam nyo, nung mangyari itong greatest transition na ito, yung pagpapalit na nangyari, from being a sinner, now I am a saint, namangha si Apostol Pablo sa bagay na ito eh. Ang tawag nga niya rito, mystery. Isang misteryo na ang hirap isipin, pero paano nangyari yun? Sabi ng Ephesians chapter 3 verse 3, kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinusulat ko ng una sa ilang salita. Ano po yung hiwaga na yon? Marami sa atin siguro baka hindi ma-excite pag sinabi ko sa inyo kung ano yung hiwaga na yun ng Diyos eh. Minsan kasi para sa atin ang hiwaga yung paano gumaling sa cancer yan? Ano? Paano yumaman yan eh dating mahirap yan? Paano na-promote yan eh wala namang pinag-aralan yan? That's not the mystery. Kahit yung mga hindi kumikilala sa Diyos, mga kapatid, may mas maganda pang patotoo kaysa sa atin eh. Meron akong kilala ha, pakinggan niyo po ito. Meron akong kilala, stage 4 na ang cancer, pumunta ng France sa Paris, hinawakan yung paa ni Mama Mary, gumaling. O, paano yun? Wala na pong cancer, nabuhay, 20 years na, siguro mga 20 years ago na, maliit pa kami nun eh. May cancer yun. Nung pinag-pray siya ng magulang ko, ayaw. Ayaw tanggapin ng Panginoon. Pero nung lumapit siya kay Mama Mary, gumaling. Mga kapatid, is that the mystery? Yung bang dapat nating ikamangha? Gumaling ka man sa karamdaman kung hindi ka mauhugasan ng dugo ni Kristo sa iyong mga kasalanan. Yung magaling na karamdaman mo na yan ay mapapahamak pa rin sa impyerno. Di bali ng putol ang kamay mo, basta't mapunta ka lang sa langit, kapatid. Dahil yun ang pinakamabuting pwedeng mangyari sa buhay natin. Hindi ko sinasabing hindi na nagpapagaling ang Panginoon. Kahit ako pag may sakit at yung mga anak ko may sakit at yung mga kapatid, pinagpe-pray ko silang gumaling. Pero please, lalo na po sa mga pastor, no, ang ipahayag natin, huwag tayong magsawa na ipahayag ang kadakilaan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Na minsan napakadali lang nating limutan na akala natin ang kaligtasan ay tinamo natin sa sarili nating pagsisikap. Kaya purihin ang Panginoon. Patawarin tayo ng Diyos dahil sa minsan ay sa mali nating pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Ano yung hiwaga na yun para kay Apostol Pablo? Tignan niyo po, baka hindi tayo ma-excite, baka yung iba sa atin mahikab pa eh. Ano po ito? Na ang mga hintil, ito na po yung mystery, na ang mga hintil, sino po yung hintil? Tayo po yun. Tayo na mga hindi karapat-dapat sa awa ng Diyos ay mga tagapagmana. Isipin niyo, habang sinusulat ito ni Pablo, nakangiti yung, pinapasulat niya ito, nakangiti yung kanyang muka, na-excite siya na sinasabi ito, na kayong mga makasalanan, na kayo na hindi bayan ng Diyos, na kayo na hindi karapat-dapat sa awa ng Panginoon. Kayo ay mga kasama ng magmamana, kasangkapan sa katawan, may bahagi sa pangako ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Purihin ang Panginoon. We've experienced the greatest transition through the gospel of Jesus Christ, the gospel which is the power of God unto salvation. Naranasan natin
yung kapangyarihan ng Diyos. Dati tayong karapat-dapat sa atin ng Panginoon. Ang mana na dapat meron tayo, alam niyo kung ano? Dagat-dagatang apoy ang nararapat para sa atin. Walang hanggan. Diyos siya ng pag-ibig, di niya kami tatapon doon. Mas lalong mapapatunayan na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig pag tinapon niya ang isang makasalanan sa pugon ng impyerno o sa dagat-dagatang apoy. Bakit po? Sapagkat ang Diyos ay makatarungan. Hindi siya katulad ng mga magulang, mahal na mahal talaga yung anak ko, hindi namamalo. Kahit sinapak na yung kapitbahay, hindi pinapalo, okay lang yun anak, di kita papaluin, sapakin mo yung mga bata niya sa labas kasi mahal kita eh. Ganun ba yun? Ang tunay na magulang, ang Diyos, kapag tayo gumagawa ng mali, parurusahan niya tayo. At kapag nagpatuloy tayong sinasadya ang ating mga pagkakasala, hindi na lang tayo parurusahan sa pisikal, itatapon pa tayo sa impyerno. Kaya mga kapatid, purihin ng Panginoon, we've experienced the greatest transition ever na pwedeng mangyari sa buhay ng tao. Hallelujah! At yun ay walang iba kundi ang mailagay tayo sa posisyon ng pagiging banal. Kaya purihin ng Panginoon, tinatawag ko kayo ng mga banal. Brother Dan Andrew Perez, banal ng Panginoon. Sister Gila, banal ng Panginoon. Kaya purihin ng Panginoon. Hallelujah! At ang tawag pa ni Apostol Pablo rito, the manifold wisdom of God. Dito muna po ako magtatapos muli. The manifold wisdom of God. Ibig sabihin ay, ginamit ng Diyos yung buong kagalingan at husay niya sa bagay na ito. Nais ko pong tapusin dito mga kapatid. Nung likhain ng Diyos ang mundong ito, nagsalita lang siya. Magkaroon ng Boracay, magkaroon ng Coron, magkaroon ng mga bundok, magkaroon ng Mount Everest, magkaroon ng mga ganitong bagay sa mundo. At pag nakita natin yung mga bagay na nilikha ng Diyos, na-amaze tayo. Laglag pa nga tayo. Selfie agad tayo doon sa mga bagay na kasi ang ganda eh. Nagagandahan tayo sa nilikha ng Panginoon. Pero ginawa niya lang lahat yan sa pamamagitan ng salita. Pero alam niyo ba mga kapatid, nung iligtas tayo ng Panginoon, hindi lang siya nagsalita. Pinadala niya yung kanyang bugtong na anak. Kumilos, gumawa, naglingkod, namatay, nabuhay na maguli sa mga patay. At alam niyo para kanino yon? Para sa atin yon. Ginawa ng Panginoon yon para sa akin at sa iyo na hindi nararapat sa kanyang harapan. Ginamit ng Diyos yung kanyang buong kagalingan. Minsan kapag may kumakanta at binigyan ng kulot-kulot yung kanta tapos nag-falsetto pa, ang lagi natin sinasabi, ginagalingan, Pag merong gumagawa, may nagluluto, at kumuha ng libro para sa paano lutuin ito, tapos magdadamit ng apron, sasabihin natin, talagang ginagalingan mo yung pagluluto, Mga kapatid, nung iligtas tayo ng Diyos, nung nilikha niya ang lahat ng bagay, magaling na ang Panginoon. Pero nung tayo ay iligtas ng Panginoon, ginamit niya na yung kanyang buong kagalingan sapagkat ibinigay niya yung pinakamahalaga sa kanya, yung kanyang bugtong na anak. Ito na po, pakinggan yung sinabi ni Paul, Ephesians 3:10, upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia, through the church, maipakilala sa mga pamunuan kay Satanas at sa mga demonyo at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ng kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Sa pamamagitan nating mga banal, ito po, tingnan niyo po, ang mangyayari, nasa harap si Satanas, lahat ng mga demonyo at kampo ng kadiliman, haharap sa Diyos. Ito po, haharap ang Diyos sa kanila, at kukuhain ng Panginoon yung church. Sino po yon? Tayo. Yung saints, kukuhain ng Panginoon, at ihaharap niya sa mga demonyo at kay Satanas. O, tignan niyo sila, niligtas ko sila. Niisip ni Satanas na hindi na tayo maliligtas. Akala niya, imposible na tayong maligtas sapagkat magagaya na tayo sa Kanya na sumuway sa Diyos. Pero magtataka sila, paanong nangyaring naligtas yung mga yan? Paano naging marapat yan? Banal po kayo. Yung mga yan, di naman banal. Binigay ko ang aking kaisa-isang anak para sa kanila. Para maligtas. At ngayon, mamamangha yung kampo ng kadiliman dahil ginamit ng Diyos yung kanyang buong kausayan. Sino sa inyo namamangha sa cellphone? Paano nangyaring nakakapanood ka diyan? Paano nangyaring
tumatanggap ng tawag yan. Ang galing naman ng gumawa niyan. Mga kapatid, kamanghaan natin yung ginawa ng Panginoon. Paanong nangyari na tinawag niya tayong mga banal samantalang tayo'y mga makasalanan. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pagpalain niyo po kami ng karunungan at kaalaman na nagmumula sa inyo. Salamat po. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong pag-ibig. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Kung mauulawaan lang namin kung sino po kayo at kung ano ang ginawa niyo sa buhay namin. Kahit ano pang pagsubok ay hindi kami mapanghihinaan ng Diyos. Salamat po. At ito ang siyang aakay sa amin para lumakad sa kabanalan at ipangaral ang iyong mabuting balita sang-ayon sa makakaya na binigay niyo sa amin. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang Door of Faith Organization, Pastor Joseph Masaredo, kanyang buong sambahayan, Masaredo family. Pagpalain niyo po sila at anuman ang kahilingan ng kanilang puso, tuparin niyo po sang-ayon sa inyong kalooban. Pagpalain niyo rin po mga nanonood sa umaga nito. Sa panahon ng lockdown, dapat kaming sumunod sa gobyerno. Pero habang kami ay nasa loob ng aming mga tahanan, we will spend a lot of our times knowing you through your word, through prayer. Salamat po. Pagpalain niyo po kami, pagpalain niyo ang bawat nanonood, crown them, crown us with your favor. Balutan niyo kami ng inyong banal na dugo. Pagpalain niyo po ang bawat sa pusa amin, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Santong Espiritu. Amen at amen. Pagpalain tayo ng Panginoon, manatili tayo sa ating mga tahanan, kung wala naman tayong mahalagang gagawin, at kung meron tayong magagawang mabuti ay patuloy na alamin yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At pwede natin i-message yung mga kakilala natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon, and then i-share natin yung gospel. At kapag may maalala kayong mga kapatid, i-message nyo sila. Talata, pagbati, napakahalaga na magmalasakitan tayo sa isa't isa. Kaya purihin ng Panginoon, ito po ang aking mga kasama. Hallelujah! Mga manggagawa na nandito po. Praise the Lord. Pastor Mark po, April 1 sana ang uwi niya sa Kuwait, pero hindi natin alam kung ano mangyayari, ang kalooban ng Diyos ang mangyari. Praise the Lord. Ang aking pong asawa, Pastor Maricel, ang aking anak, si Kaina, si James, Pastor Anedi ng Isabela. Kaya purihin ang Panginoon. Diyos ang lahat ng papuri. Father Joseph, purihin ang Panginoon. Magandang umaga. Pastor Marlene, magandang umaga po. Pastor Manny, Pastor Jen, Kuya Mario, Brother Ned, purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Magandang umaga sa atin lahat. Pagpalain kayo ng Diyos. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Ma'am Never, magandang umaga rin po sa inyo. Kuya Romeo, God bless. Sa Diyos ang lahat ng papuri.